Good day mga tropa, what's up sa inyo? So ngayon, ito ang ating nabili at ang nire-review natin ngayon, MVR1 Electronic Control Unit or ECU Max Power. So unbox natin. Yan siya. So ayan, may mode siya 1 to 4. So big shout out nga pala sa nagbenta sa product na to, 418 Moto Shop. Bali yung seller na to is meron din siyang YouTube channel, Kian's Moto Venture. So ayan, ano pang iniintay natin mga tropa? Review na natin. Ito na yung ating Sniper 150, nakabaklas ngayon. At bali ang nakasalpak dito sa motor ko ngayon is yung kanyang stock ECU. So madalas ko lang kasi nagiging problema dito sa stock ECU niya ngayon. Halos magpo 5 years na tong aking motor. Madalas siyang nag-error at yung kanyang throttle pag naka-andar, pag binibigla mo, para siyang pumupugak or nabibitin. So ngayon papalitan natin yung ECU niya at titignan natin kung magbabago. So start ko lang muna. Yan, bali ang odometer niya is 82,019. Yan, tapos ko mag-change oil ng RS8 fully synthetic. So itatry ko ipakita sa inyo yung kanyang laggish or yung kung matimingan natin na mag-error. Kasi minsan error, tapos minsan okay siya. Pina-check ko na sa Yamaha 3S, chinek nila, ang sabi nila yung ECU daw ang may problema. Ayan. Ayan, katulad yan, nag-error na naman. Error. Yan yung nagiging sakit, laging nagaganyan. Minsan okay, sa long ride okay siya, pero pag madalas kang huminto na malengke, on and off, yan, laging nagaganyan. Tulad ngayon, on and off siya. Try natin papalitan, doon natin mapapatunayan yung tama ba yung sinasabi nila doon sa Yamaha 3S. Try natin start yung motor. Umaandar yung kanyang speedometer kasi nakatanggal yung bracket. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng stock sa MVR1 ECU. Ang lakas ng delay niya. Hindi ganyan yung response ng kanyang throttle dati noong medyo bago pa siya. Ngayon, hindi ko lang alam kung bakit. So ayun mga tropa, next i-test naman natin yung limit ng kanyang stock ECU. Sumasagat lang siya ng 9,500 RPM hanggang dito lang. At ang kanyang maximum speed is nasa 137, 138 lang. Yun ang pinakasagat ng stock ECU ng Sniper 150 na version 1. Yan. So bali ito yung ating stock na ECU. So tatanggalin natin siya. Yan. So natanggal na natin. Hugutin lang natin itong pinagbalutan. Safe na safe kasi yung pagkakagawa nitong sa stock niya. Ganyan katindi gumawa ang Yamaha. Yan, so anaalis na natin. Ewan ko lang kung tatanggalin to kasi wala pa akong idea kung paano yung pwesto nitong ECU natin. Yan, box. Nice, pulang pula. Parang ito yung utak ng ating motor. Siya yung kumokontrol sa ibang electronics na dumadaloy dito sa ating motorsiklo. Try lang. Try nating isalpak. Hindi ko pa alam kung paano ko ipupesto yan, pero hanapan na lang natin mamaya. Tignan muna natin kung gumagana siya. Yun. Tapos kailangan umiilaw. 1, 2, 3, 4 hanggang 4 siya kasi yung 3 and 4 is para na siya sa mga nalagyan ng valve spring, ma-upgrade na dito sa makina mismo kasi hindi kakayanin ng stock. Ang maipapakita ko lang sa inyo, ang mai-test natin is yung 1 and 2. Andarin natin.
mapapansin nyo, naging quick response na siya. Wala na yung lagging niya. Ramdam na ramdam ko. So ayan, naka number 1 yung ating ECU. Ayan, number 1. So i-test natin kung ilan yung RPM limit niya. Full potential ng kanyang number 1 sa ECU. 10.5 pala, 10.5. Umabot siya ng 10,500. So ilagay natin siya sa number 2. Yan, number 2. Sumasagat na siya, halos sagad hanggang dito sa may pin. Yan yung harang na yan. Kaya lang kawawa yung makina, awang-awa ko sa kanyang makina. Yan, grabe, sumasagat. Sa saglit na pagtetest natin, nag-on yung kanyang radiator fan, init. So ayan mga tropa, hanggang number 2 lang talaga yung kaya ko maipakita sa inyo. Kasi all stock talaga yung makina, hindi natin pwedeng i-set sa full potential ng ECU. Kasi mahirap na. Mahirap At ayun na nga, magandang gabi ulit sa inyo mga tropa. Ito na siya, ito na yung ating ECU na nakasalpak pa rin. At kung mapapanood nyo yung previous video ko, yung tumakbo kami sa endurance, which is yung peak to peak, ayan, panoorin nyo kung hindi nyo pa napanood, kasi napakaganda ng view na nakita namin doon, no? At gamit ko na rin yung ECU nung tumakbo kami doon. So kung makikita nyo naman sa odometer ko, 82,800 na. Bale lumagpas na rin sa 500 kilometers yung natakbo gamit yung ECU. So far so good naman. Maganda naman yung performance niya, hindi naman pumalya. Pinaka advantage ng pagkakabit nitong ECU, talagang sumasagad yung RPM niya, na ma-maximize niya. Kumbaga naisasagad mo talaga yung limit nitong motor na to. Parang bumalik siya sa stock ulit, hindi na siya delay katulad nga ng sabi ko noong umpisa. Although sa speed talaga may naidagdag, gawa nga ng sumasagad yung RPM. Kaya niyang tumakbo ng 124 kilometers per hour na naka 4th gear. At bukod doon, wala nang iba, wala na akong ibang napansin na dagdag. Yan, yun yung pinakasagad niya. Kaya niya mag 126 saka 4th gear. Pero gawa nga ng stock lang itong motor natin, wala namang naidagdag sa power niyang niyang ECU. Talagang sumasagad lang yung RPM. Pagdating mo sa sa 5th gear, pero medyo nakakukulangan na sa power. Kaya sa tingin ko mas maganda tong ECU na to para sa mga naka bore up or naka port. Yan, mga pang racing na talaga. Pero pag touring lang, goods, okay naman. Maganda rin siya gamitin. Pero kung napanood nyo yung previous vlog ko nga, sabi ko napatakbo ko to ng 140 kilometers. Kung makikita nyo sa sa pinaka last part ng video ko na yon,
nilagay ko doon yung top speed. Kasi balak ko talagang mag top speed sana, hindi pa pwede kasi dito sa amin, kasi hindi, bihira yung straight na daan dito, kaya nilagay ko na lang doon yung top speed gamit itong ECU. Pero saglit na saglit lang. Yan, hindi kasi tayo pwede mag top speed talaga kasi bawal, baka makadamay pa tayo, wala tayong magandang spot para doon. Yung nakaraan naman na i-top speed ko tong motor, sa straight yun, doon yun sa may bandang cordon. At saka endurance yun, kumbaga talagang ready yung katawan ko na magpatakbo ng mabilis doon. Kaya yun na lang ang papakita ko sa inyo mga tropa. At ang issue nga pala na naranasan ko dito sa ECU na to, madalas naka-open yung ano niya, yung fan. Kapag pinaandar ko sa umaga, 10 minutes ganon, mag-on na kaagad yung fan niya. Tapos meron ba yung time na nung nasa endurance kami, tapos may mga pangit na daan, naka-steady lang na naka-on tong radiator fan niya. Ramdam kasi dito kasi sa Sniper 150, ramdam mo kung naka-on yung radiator fan kasi medyo nagva-vibrate yung manuela. Tapos pag pinandar ko tong motor ko, yung idle niya nasa 1,500. Tapos pag nirev ko lang onti, bababa ulit siya sa 1,400. Yan, hindi ko na alam kung paano maayos yun mga tropa, pero hindi naman siya ganun ka hindi naman siya maselan mga tropa. Pero all in all talaga goods tong ECU na to. Kaya yun lang mga tropa, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking vlog ulit. Siyempre, bago matapos ang video, gusto ko lang pala i-shoutout. May nagpapa-shoutout pala sa akin. Shoutout kay Sir Wendell. Sir Wendell, at saka yung pinagpagasolinahan ko dito sa Santiago nung nakaraan, si Sir CJ. Yan. Pasensya na, wala pa akong mga sticker ngayon, pero pagbigay ulit tayo niyan, papagawa ako ulit ng sticker natin. Maraming salamat mga tropa. Dito ko natatapusin tong vlog natin mga tropa. Maraming salamat sa inyo. See you next time mga tropa. Peace. Ride safe always.